Yahoo! Hello mga masters! Kamusta po ang lahat? Tara, samahan niyo ako at ang aking daddy sa pag-drive. Time check po, it's around 8:50 in the morning and it's around sa Pilipinas po, kinonvert ko na po kasi yung aming temperature po dito is in degrees Fahrenheit. So sa degrees Celsius po ay abot po tayo ng 3.4 degrees Celsius. So yan yung kalamig, yung degrees natin dito, yung temperature po dito ngayong umaga na to. So matagal-tagal din kaming mainit dito sa Texas, El Paso, Texas. So ano yan, naninibago na naman tayo kasi approaching pa lang. Imagine nyo, November na, approaching pa lang kami dito sa winter. So matagal-tagal yung summer ng Amerika. At kasama ko yung si daddy ko ngayon. Pabalik po kami sa west side kung saan po kami nakatira. So sinundo ko po si daddy kasi doon po siya natulog 2 days sa bahay ni na Auntie Tess kasi nandun yung mga kapatid niya, si Uncle Collie at saka malapit din kay Papa Danny. So as you can see, sa left side po ay yung tinatawag na border, yung wall na nagseseparate po ng Mexico at Amerika. So nandito po tayo sa border freeway at yung wall na po yan ay literally po siya ang nagseseparate ng Amerika at Mexico. So ibang country na yun sa kabila, freeway yun, freeway. So as you can see, maganda yung daan po dito, malapad, malawak po yung daan. At yung ano pala, yung conversion pala ng temperature, which is yung 3 degrees Celsius sa 3 degrees Celsius po sa Fahrenheit ay about ano yun, mga abot mga 37, somehow somewhere around there, 37 degrees Fahrenheit. So malamang ito'y super lamig na pag na-experience po dito. Biglang umiba yung weather kasi yung weather po namin dito sa El Paso is nagre-range usually from 85 to 90 degrees Fahrenheit. Ngayon umabot na siya ng 35, 36, 37. So kung makikita niyo po, merong X na structure doon sa harapan natin. So yung X na structure na yan, kung hindi ako nagkakamali, is restaurant po ata yan. And that belongs sa Mexico na border. So sabi po nila ay restaurant po yan. At hindi pa ako nakakain dyan syempre. At parang ano nila yan, sabi daw nila El Paso Acereto, yun ang tawag nila sa building na yan. So hindi pa ako nakapunta dyan. So diretso po tayo at drive lang muna tayo. Malapit na rin tayo sa bahay. At today is Monday po as of the time na nag-video po ako. At wala po kaming work every Sunday and Monday. That's the reason why na si Daddy ay doon natulog kay Auntie Tess na bahay. So buong Sunday po ako yung nagpahinga rin at may mga konting errands din dahil tayo yung nag-conduct po ng ating premiere promotion at ako po nag-host sa Team Coroda. So today, Monday, supposed to be ako ay maglo-laundry at mag-general cleaning. Pero tumawag po si daddy ko na susunduin ko siya. At kasi yung kotse, hindi po, isang kotse lang po yung ginagamit namin para makasave. So yun lang muna, sinundo ko siya at pagbalik dito, meron daw siyang dental appointment at around 10:30. So time check na ngayon is almost 9:15 na ng umaga. So pag uwi ng bahay,
siya po ay maliligo at pupunta na rin sa kanyang appointment. At ako naman po ay babalik po sa clinic kahit wala kaming work, at ako ay mag-general cleaning na naman at maglo-laundry. Kaya tinatamad po akong gumalaw ngayon kasi malamig yung panahon. At hindi ako sanay ngayon kasi nanggaling po kami sa medyong super mainit na temperature. For the whole 5 months po dito sa El Paso ay super init po. So as you can see po sa left side ay train. So train po yan at mahabang train yan. So sa ng Union Pacific na train. Yung karga po niyan ay yung mga mamahalin na mga merchandises. At from I think pumupunta yan ng New York or California, hindi ko lang po alam, basta isa yan sa mga kinakargahan ng mga trades po nila, katulad po ng mga kotse, yung mga gamit ng mga pang-industrial na mga gamit, at mga merchandises po ng mga stores at mga packages, mga yung mga binebenta po nila dito sa El Paso ay nanggagaling pa sa ibang lugar or vice versa po. Yung nanggaling po sa El Paso sa lugar namin ay pinapadala po yun sa mga California, sa mga New York o saan pa na lupalop ng Amerika or Canada. So kung minsan po yung mga high-end ay mga sports car ay kinakarga din dyan, yung mga coal, mga copper at iba't iba pong klaseng mga goods at merchandise, pagkain. So dito po ang speed limit I think is around 50 or 65 or 60 at yung 60 miles per hour, kasi miles per hour po yung gamit namin dito. So 60 miles per hour, kung i-convert mo yan sa kilometers ay aabot yan ng 100 I think i-compute natin yan para mas precise tayo. So 60 miles per hour is about 96 kilometers per hour. So yun, mabilis na yan sa atin, kasi sa atin wala tayong freeway. So lang tayo sa usually 30 kilometers per hour, 40 kilometers per hour pag nandun na tayo sa loob ng city limits. So ito po ay isang freeway kung saan na merong speed limit, at as much as possible ma-maintain mo yung speed na yan. Hindi ka pwedeng maging mabagal dito. So dun sa kabila po, Mexico na po yan. Makikita nyo na po yung mga bahay, parang Pilipinas lang po yung Mexico. Iba yung kasi syempre na sila, westernized na sila. Yung kanilang mga structures ng mga bahay parang Pilipinas na rin. Pero if you go further po yan, parang Pilipinas ng itsura dyan sa dulo na yun. At malaki din yung Mexico. So Juarez, Mexico po yung border na malapit po sa amin. 15 minutes away from here po ay border na po. As you can see, yung wall na yun sa kabila, kanina yung pinakita ko, yun na yung nagseseparate sa Amerika at saka Mexico. Border kasi po dito sa El Paso, Texas. At syempre, yung weather is almost the same lang kasi pader lang po yung nagpagitan po sa amin. So malapit na po tayo sa aming bahay, at ito na po yung exit para sa University at El Paso, Texas, ang UTEP, na kung saan malapit na po yan sa clinic namin. Most of the time yung mga pasyente po namin ay ito yung ating exit na po. Sa executive po tayo mag-i-exit. At malapit na po tayo sa bahay. At hindi na po ako magbibideo pag abot ng bahay kasi mahirap na nagdadrive po ako. Pinapatay ko yung aking camera kasi yung camera natin ay nakakonect po ito sa windshield, sa sa mirror. Kung minsan ginagalaw ko para makuha po yung angle. So pag pumasok na po tayo sa medyo slow na ang traffic, ay kinukuha ko na po pinapatay ko na po yung camera. So kamusta po ang lahat? At I hope nag-enjoy po kayo sa view. Ito na po tayo sa exit, 1 mile away from here na exit na po tayo. I hope nag-enjoy po kayo sa aking video at somehow nakita nyo rin yung view ng west side of El Paso, Texas, USA, at syempre part ng Mexico, yung sa kabila kanina nakikita nyo rin.
So hopefully sa susunod na mga videos po ako ay makalapit doon sa area ng Mexico. Kung hindi naman makaka-video po tayo ng ganyan. Kasi noon po parati kami pumapunta ng Chihuahua, Mexico, pero 4 hours drive yon galing dito papunta doon. Pero hindi na kami pumapunta doon kasi medyo delikado po kasi yung setting doon at saka mahal, mura, yung kapag magpasyente kami doon, mahal para sa kanila yung aming rate kasi mababa din yung value ng Mexican peso. So peso din yung ginagamit nila doon sa Mexico, pero ibang currency yun. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-i-exit na po tayo. Ito na po yung Executive Center Boulevard at liliko na po tayo. Ito, lalabas na po tayo. Ito yung exit kung saan malapit na yung sa bahay namin, as in 4 minutes away from our home. So hanggang dito na po tayo, mga masters. Hope to see you on my next vlog. I love you all. God is great. Yahoo!